Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, mga ka-works. Ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng Breakmaster repair kit dito sa Raider 150 EPI. Alods, mag-i-install ka rin o repair kit. Papalit tayo ng repair kit dito sa Raider 150 EPI. Up lang. Okay na yung gadget. Palit tayo ng stock up na. Hindi na bumalik yung piston. Pero marami na ang dumi siguro. Sana tanggalin na natin yung guma, tapos yung kanyang circlip. Napakasimple lang, kaya nyo mag DIY. Meron kayong circlip plier. Medyo nahirapan tayo mabutin yan, yung kanyang circlip dyan, kasi sira na tong ating circlip at pudpud na yung kanyang dulo. Kaya mahirap talaga kapag ganito yung nangyari sa ating circlip plier. Mahirap siyang gamitin kasi nag-i-slide yung circlip plier dito sa bandang dulo kapag dinukot natin yung kanyang circlip mismo. At masyado pang maliit yung kanyang butas, kaya medyo mahirap dukutin. Kaya nag-i-slide yung dulo ng ating circlip plier, kaya dinukot na lang natin ang flat screw na maliit. Minsan talaga di natin maiwasan na mahirapan tayo kapag ganito, sira na yung tools natin. Ganito talaga yung buhay natin mga mekaniko. Minsan talaga din natin maiwasan na mahirapan tayo, lalo na kapag nasira na yung tools natin. Natanggal na natin yung Breakmaster kit, yung kanyang piston mismo dito sa kanyang preno. Pakita na sir ko. Ngayon palitan na natin ito ng bago at mamaya ikabit natin. Panoorin nyo pa rin mga lods ha, kung paano ito ikabit, para kung gusto nyo mag DIY palit sa inyong mga motor, lalong sa inyong naka Raider 150 EPI, ay meron na kayong idea kung paano ang pagtanggal, paano ikabit, at kung saan yung mahirap na part. Kasi meron tayong mga technique dito sa pagkabit at sa pagtanggal, lalong na dito pag nagpalit tayo ng bago. Meron tayong ilalagay, kailangan natin lagyan ng langis para smooth yung pagpasok ng ating rubber cap at saka piston, itong Breakmaster kit mismo. Kasi minsan kapag tabingi yung pagkalagay natin, naiipit yung kanyang rubber cap, kaya hindi pa rin siya gumagana yung preno kahit na binilan nyo ng bagong Breakmaster kit. Kaya kailangan talaga merong pampadulas kapag nagkakabit tayo ng piston at saka rubber cap, para hindi masira yung bagong rubber cap o buong Breakmaster kit, di masayang. At saka nga pala yung spring ay binalik ko lang yung stock na spring dito sa kanyang piston, kasi yung nabili niya na Breakmaster kit ay pang Wave 125, Honda Wave 125, kaso maliit, maikli lang yung kanyang spring, kasi walang available na pang Raider 150 EPI talaga na Breakmaster kit. Naubusan kami dito sa shop sa Motormeet Santo Tomas, Tibalog. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko lang siya ng kapareho na Breakmaster kit. I-kinonpair ko yung dalawang Breakmaster kit, yung sa stock ng Raider 150 EPI at saka sa Wave 125 sa Honda Wave. Pareho lang pala sila ng Breakmaster kit. Ang kaibahan lang nila yung haba ng springs. Kaya pinagpalit ko lang yung kanyang spring
Tapos sa pagkabit nito mga lods, lagyan ko siya ng langis, yung kanyang guma, yung mga rubber cap ng kanyang brake master kit dito sa kanyang piston. Tapos pinasok ko siya dito sa butas. Tapos sunod na kinabit ko yung kanyang washer, circlip, tapos yung guma, yung panghuli. Ang nangyari pala dito kaya pinalitan natin ay kinalawang na, nagkaroon na yung corrosion yung kanyang lumang piston dito sa kanyang brake master. Tapos hindi na siya bumalik, kaya yung kanyang gulong ay ipit, hindi na maikot, mahirap siya ikutin, parang pigil siya na umikot. Tapos wala siyang freewheel, kaya wala siyang freewheel kasi yung kanyang piston hindi na bumalik, tapos lumubog na, kaya maluwag na yung kanyang lever, hindi na accurate yung kanyang preno, hindi na siya dumikit dun sa kanyang lever mismo, yung kanyang piston, yung dulo, yung pinaka ulo ng kanyang piston dito sa kanyang brake master kit, hindi na siya dumikit doon sa brake lever, nakalubog na siya, kaya hindi na siya bumalik, kaya palagi nakatulak yung kanyang brake fluid. Kaya nangyayari na yung kanyang preno ay stuck up, tsaka ipit na yung kanyang plate dito sa kanyang caliper, kasi nga di na bumalik yung piston, palaging nakatulak, lubog na siya kasi kinalawang na at nagkaroon na ng corrosion, kaya nawala na yung freewheel ng kanyang gulong. Kaya ngayon pinalitan natin ito ng bagong brake master kit at tingnan natin kung lubog pa rin siya kung yung kanyang piston pagkatapos nating mapalitan ng bagong brake master kit. At saka nga pala mga lods, nilinis ko yung butas ng kanyang brake master bago ko ikinabit yung piston. Tapos kapag malinis na, doon ko na kinabit yung kanyang piston, yung kasama na yung rubber cap, yung brake master kit mismo. Tapos nilagyan ko siya ng langis, yung rubber cap, para smooth siya ipasok, hindi siya madamage at hindi maipit yung kanyang rubber cap. Tapos yung washer, sunod-sunod na mga lods, washer, yung kanyang circlip, tapos yung kanyang guma, tapos itong kanyang lever mismo, saka yung tornilyo. Kaya madali lang mag DIY mga lods kapag gusto nyo mag DIY, kung kayo lang magkakabit nito, itong brake master kit sa inyong mga motor. Basta kompleto lang kayo ng mga gamit, yung mga tools. Pinaka-importante, meron kayong circlip plier na pang inside. Marami kasi yung klase ng uri ng circlip plier. Meron pang inside tulad nitong ginagamit natin ngayon. Meron ding pang outside, yun yung kadalasan na ginagamit natin sa mga nasa labas lang ng mga circlip. Ginagamit natin dyan circlip plier na pang outside. At meron pang isa parang nakabaliko yung dulo, naka letter L, yung yung tawag dun sa circlip na yun, kalimutan ko. Comment kayo dyan sa baba mga lods kung alam nyo kung ano yung tawag dun, kasi nakalimutan ko. At kung bumili kayo ng circlip plier, sabihin nyo lang yung pang inside na circlip plier para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera ninyo mga lods. Kasi yung kadalasan na ginagamit natin yung pang outside. At ngayon ikabit ko lang to lahat, yung mga tornilyo dito, at saka itong kanyang lever na ikabit na natin. Higpitan ko lang tong kanyang nut at saka bolt. At ayan, dumikit na yung brake master kit o kanyang piston dito sa kanyang lever. Ibig sabihin nasa accurate na yung preno natin, yung brake. Hindi na siya ipit kasi hindi na stuck up yung piston, hindi na nakalubog. O tingnan nyo,
Di tulad kanina na nakalubog yung piston. Ayan, ibig sabihin na ayos na natin itong motor na Raider 158 na pinalitan natin ng brake master kit. Mamaya subukan natin to.